Narito ang isang magandang kwento na mahirap mang paniwalaan, subalit sa pamamagitan ng pagpapasa-pasa sa mga bibig ng mga sinaunang tao sa bawat henerasyon ay naitala sa kasaysayan ng mga lumang istorya ang kwento tungkol sa isang bantog na albularya na isinilang na may kakambala na isang bulalakaw. Ilang daang taon na ang nakakaraan. May isang mag-asawang pipi at tapiling manirahan sa ilang na lugar. Gusto nilang takasan ang mga mapanghusgang mga tao na hindi tanggap sa mundong ginagalawan ng mga ito. Ang mga tulad nilang hindi makapagsalita at wala ring kakayahang makarinig dahil sila ay mga pipi. Sina Pasipiko at Adorasyon ay sabay na lumaki sa isang bahay ampunan na matatagpuan sa gitna ng gubat. Nang mga panahon na yon ay napakahirap ng buhay para sa kanilang bayan dahil may matinding sumpa na tumama sa mga buntis. Noong araw daw, bago pa sila isilang ng kani-kanilang mga magulang, ay napakasaya ng mga tao sa kanilang bayan. Nagbibigayan at nagmamalasakitan ang mga tao. Walang pamilyang nagugutom sa kanila dahil sa pagdadamayan ng lahat. Subalit na bago ang lahat nang minsan may isang matandang babaeng dumating sa kanilang bayan. Wala ni isa daw ang nakakakilala sa nasabing matanda. Wala daw itong ginawa sa ilang oras na paglilibot sa buong bayan, maliban sa pagsigaw nito ng paulit-ulit. Magsipaghanda kayo! Darating na ang Diablo at sa oras na dumating siya, magdasal kayo ng taimtim sapagkat ang bayang ito ay kanyang napili upang maghasik ng lagim. Ang matanda ay may kakaibang mga mata. Kulay puti ang mata nito at may tungkod na dala. Habang naglilibot ito ay biglang sumama ang panahon. Nagdilim ang paligid hanggang bumuhos ang malakas na ulan. Humangin ang halos magpalipad sa mga bubungan ng mga bahay. Makalipas ang ilang oras na paglilibot ng matanda, bigla na lang itong nawala. Inakala ng mga tao na isang ligaw na matanda na may diferensya sa pag-iisip lang ito. Kaya hindi nila pinansin subalit. Makalipas ang 2 buwan, may dumating na malaking problema sa kanilang bayan. Lahat ng mga buntis noon ay nagkaroon ng kakatuwang sakit. Sinasapian ang mga ito tuwing sasapit ang 3:00 ng hapon. Mga nagwawala at may kakaibang mga lakas na hindi kayang pigilan ng 2 lalaki. Pagsapit ng 4:00 ng hapon ay bumabalik sa normal ang mga ito na parang walang nangyari. Hindi rin nila alam ang mga ginagawa nila sa mga oras na sila ay nagwawala. Wala silang maalala. Kaya naman magmula noon, bago sumapit ang 3:00 ng hapon, lahat ng buntis ay nasa iisang lugar. Dinadala nila ito sa plaza at magkakatabi silang iginagapos upang hindi makapanakit at makatakas. Napuno ng pag-aalala at takot ang buong bayan. Nagpatawag na sila ng mga pari upang palayasin ang masamang espiritu na sumasapi sa mga buntis. 3 pari na ang sumubok na magpalayas sa mga masasamang espiritu na sumasapi sa mga buntis. Ngunit wala pa ring naging pagbabago. Hanggang sa isang babae ang nagbanggit tungkol sa matandang babae na nagbigay babala sa kanila. Ilang buwan na ang nakakalipas. Nang marinig yun ng pari, na bago nilang kinuha upang magpalayas ng masamang espiritu, nagulat ito na parabang hindi makapaniwala. Bumalatay sa mukha ng pari ang matinding takot. Ang matandang nakita ninyo ay isang babaylan. Nang sabihin niyang darating ang Diablo sa mga sandaling yun,
ay talagang dumating na. Sapagkat ang matandang yon ay si Lacanduba, ang isinumpang babaylan, ilang daan taon na ang nakakaraan. Walang makapagsabi kung kailan siya lilitaw, saang lugar at anong henerasyon. Ang diablong tinutukoy niya ay ang kanyang sarili, sapagkat ang nakita ninyo ay isang kaluluwa ng namayapang si Lacanduba. Isinumpa siya ng isang diyosa ng kalikasan dahil nakagawa si Lacanduba ng napakalaking kasalanan noong siya ay nabubuhay pa. Nilapastangan nito ang kagubatan. Ipinahuli ang mababangis na hayop at ibinenta sa mga sirkus na lumilibot sa buong bayan, maging sa amang panig ng mundo. Nabalot na matinding takot ang buong bayan. Nag-iyakan ang mga pamilya ng mga buntis na biktima. Batid nila na may malaking epekto ang pagkakaroon ng sanib ng mga ito. Nagmisa ang matandang pari, paulit-ulit na hinahabilin sa mga tao ang taimtim na pagdarasal upang maputol ang sumpang ipinasa ni Lacanduba sa mga buntis. Ilang araw, linggo, buwan ang lumipas. Nag-umpisa ng manganak ang mga buntis. Kung dati na wala pang sigalot na nangyari sa kanilang bayan, ay excited ang pamilya ng bawat buntis na manganganak. Pero ng mga panahong yun ay takot at pag-aalala ang kanilang nadarama. Takot na baka ano ang maging itsura o epekto ng sumpa sa mga sanggol na isisilang. Nang manganak ang kauna-unahang buntis na tinamaan ng sumpa, ay inabangan ng buong bayan, isang batang lalaki. Malusog naman ito nang makita nila, subalit nang ito ay umiyak, nagulat ang mga nakakita dahil putol ang dila nito. Umabot ng 100 mahigit ang mga sanggol na sunod-sunod na ipinanganak na mga putol ang dila. Binansagan ng karamihan ng mga sanggol na yon ay nabibilang sa mga bunga ng sumpa ni Lacanduba. Naging mas mahirap ang mga sumunod na nangyari. Dahil sa takot ng taong bayan na madamay sila ng kamalasan sa mga isinumpang sanggol, napagpasyahan ng mga karamihan na ilayo ang mga sanggol sa bayan. Nagprotesta ang mga magulang ng mga sanggol, subalit walang nagawa ang mga ito. Dahil sa huli, maging ang mga kamag-anak nila ay hinimok silang pumayag sa kagustuhan ng karamihan. Masakit man sa mga magulang ay wala na silang nagawa pa. Ipinadala ang mga sanggol sa isang lumang bahay ampunan na matatagpuan sa gitna ng gubat. Ang bahay ampunan ay pinamumunuan ng isang matandang madre. May mga kasamahan din itong mga madre na ayon sa mga bali-balita, mga dayuhan daw ito na nagmula pa sa ibang bansa. Magmula nang dalhin ang mga sanggol sa ampunang yun, ay pinagbawalan na ang sino man kahit ang mga magulang nito na dumalaw sa nasabing bahay ampunan. Pagkatapos mawala sa bayan ang mga sinumpang sanggol, unti-unti nang bumalik sa dati ang sigla ng mamamayan sa bayan. Lumipas ang maraming taon, halos kinalimutan na ng mga tao ang nangyari sa mga sanggol. Walang sino man ang nakakaalam kung ano ang naging buhay ng mga isinumpang sanggol sa loob ng bahay ampunan. Samantala, sa bahay ampunan kung saan lumaki ang mga sanggol, naging maayos naman ang naging pagpapalaki sa kanila. Ipinaramdam sa kanila na kahit may kapansanan sila, ay pwede pa rin sila makapamuhay ng normal. Disiplinado sila at puno ng mabubuting parangal. Hindi rin itinago sa kanila ng mga madre ang dahilan kung bakit naroon sila sa bahay ampunan. Bata pa lamang sila ay mulat na sila sa katotohanan na sila ang mga batang minalas na ipinagbuntis ng kanilang mga ina. Nadamay pa ang mga walang muwang na katulad nila.
Habang lumilipas ang panahon, isa-isa nang namatay ang mga madre, na labis na ikinalungkot at ikinatakot ng mga bata sa loob ng bahay ampunan. Takot silang maiwan dahil sa mga panahong yun ay wala pa silang alam kung paano ang mabuhay sa labas ng bahay ampunan. Nang tumuntong sila ng pagdadalaga at pagbibinata, natuto na silang tumakas at tumalon sa mataas na bakod na nakaharang sa bahay ampunan. Nakakarating na sila sa bayan nang walang sino man ang nakakaalam na sila ay nagmula sa bahay ampunan. Sina Pasipiko at Adorasyon ay kasama sa mga sanggol na isinumpa noon. Naging malapit sila sa isa't isa mula pagkabata pa. Marami na silang luhang pinagsaluhan. Nabibilang din sila sa mga tulad nila na gustong malaman ang buhay sa labas ng ampunan. Kaya sina Pasipiko at Adorasyon ay pataguding tumatakas kapag gabi na at pumupunta sa bayan. Subalit sa kasamaang palad ay nahuli sila sa bayan. 20 silang magkakasama noon, saktong piyesta, kaya nakihalubilo sila sa mga tao. Masayang masaya sila noong umpisa, subalit may isang bahay silang kinainan. Bisperas noon ng piyesta. Nahalata sila ng may-ari ng bahay dahil sa dami nila, wala ni isa man ang nagsasalita. Walang sumasagot sa mga tanong nito. Nagulat sila pagkatapos silang pakainin ay niyaya sila nitong mamasyala doon sa plaza. Pinahinto nito ang mga tugtog na noon ay may nagaganap na sayawan. Pagkatapos ay dinala sila sa gitna ng plaza at doon sinabi ng lalaki ang kanyang hinala sa harapan ng maraming tao. Mga kababayan, makinig kayo. Maayos na ulit ang buhay natin, tama ba? Subalit mukhang mamalasin na naman tayo dahil sa mga kabataang ito. May hinala ako na nakatakas sila sa bahay ampunan. Wika ng lalaki. Nagsigawan ang mga tao. Pilit silang pinapanganga at nang makita ng mga ito na putol ang kanilang mga dila ay pinagbabato sila ng mga ito. Itinaboy papalayo sa bayan. Sa gitna ng mga kaguluhan sa pag-aalipusta sa mga kabataan ay nakakubli sa mga sulok-sulok ng plaza ang mga ina ng mga kabataan na naghihinala na isa sa mga kabataang yun ay ang kanilang mga anak. Parang pinagtakloban ng langit at lupa ang mga kabataang pipi na noon ay pabalik na sa bahay ampunan. Nang malapit na sila sa bahay ampunan, ay napahinto sa paglalakad sina Pasipiko at Adorasyon. Nagpaalam sila sa mga kasama nila na hindi na sila babalik sa bahay ampunan. Tumutol ang iba, ngunit tumakbo na palayo ang dalawa. Sa isang ilang na lugar sila napunta. Ang lugar ay puno ng mga naggagandahang bulaklak. Maraming puno ang hitik sa bunga. May hahalin tulad sa isang paraiso ang napakagandang lugar na yon. Subalit sa kabila ng ganda ng paligid, may kakaibang naramdaman sina Adorasyon at Pasipiko. Yung pakiramdam na hindi lang silang dalawa ang nasa lugar na yon. Mabuti na lang kahit papaano ay may mga natututunan sila sa bahay ampunan. Itinuro sa kanila ng mga madre kung paano sila makapamuhay sa mga lugar na maaari nilang mapuntahan. Halimbawa kapag naligaw sila o may mangyaring hindi inaasahan. Iminulat sila at inihanda ng mga madre sa buhay sa labas ng bahay ampunan. Dahil alam ng mga madre na darating ang araw na lalabas ang mga kabataan sa bahay ampunan at magkakaroon ng sari-sariling buhay. Sa paglipas ng mga araw namuhay sina Pasipiko at Adorasyon ng payapa sa ilang na lugar na itunuring nilang kanilang paraiso. Nagtanim sila ng nagtanim, inalagaan nila ang buong lugar. Higit sa lahat
ay inalagaan nila ang isa't isa. Wala silang kamalay-malay na may isang makapangyarihang nilalang ang kasama nilang tahimik din na namumuhay ng masaya sa lugar na yun. Siya si Pitimini, ang Diyosa ng kalikasan. Unang dating pa lang nina Adorasyon at Pasipiko sa lugar ay alam niya na mabubuting tao ang mga ito. Sa lugar na yun na naging mag-asawa ang dalawa, saksi ang Diyosa nang ikasal ng mga ito ang kanilang mga sarili sa isa't isa. Walang kamalay-malay ang dalawa na binigyan ng basbas ng Diyosa ang kasal nila. Natutuwa ang Diyosa sa mag-asawa dahil masisipag at mababait ang dalawa. Subalit sa kabila ng pagiging kontento ng mag-asawa sa simpleng buhay na meron sila, nakita ng Diyosa ang kulang sa pagsasama nila at ito ay ang pagkakaroon ng anak. Dahil sa kabutihang palad ng mag-asawa, may naisip itong regalo para sa mga ito. Sa ilang taon na naging pagsasama ni na Adorasyon at Pasipiko, ay takot silang magkaroon ng anak. Takot na baka paglabas nito ay maging tulad din nila. Kaya nakontento na sila na isa't isa lang ang kasama. Ngunit ang hindi nila alam, may isang makapangyarihang Diyosa ang makikialam at magpapabago ng kanilang kapalaran. Isang umaga, nagising si Adorasyon na hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Nahihilo siya at naduduwal. Ayaw na ayaw din niya ang amoy ng bawang. Nagsasangag ng kanilang umaga ang kanyang asawa na si Pasipiko. Ng mga sandaling yun, inakala ng dalawa na normal na sakit lang ang kanyang nararamdaman. Baka may nakain lang si Adorasyon na hindi nagustuhan ng kanyang sikmura. Subalit nagtaka na ang mag-asawa dahil halos tuwing umaga ay inaatake ng sama ng pakiramdam itong si Adorasyon. Isang hinala ang pumasok sa isipan ng mag-asawa na posible na buntis na si Adorasyon at napuno ng takot at pangamba ang mag-asawa. Hapon na noon mag-isang nakaupo sa tapat ng kanilang bahay si Adorasyon. 5 buwan na ang kanyang dinadala. Wala si Pasipiko ng mga oras noon. Nangunguha ng suso si Pasipiko dahil yun ang gustong ulam ni Adorasyon. Ang payapang kapaligiran, prestong hangin at huni ng ibon ang nagbibigay saya sa buntis na si Adorasyon. Tumingala siya sa mga ulap. Napangiti siya nang may nakita siyang ulap na hugis kabayo. Naalala niya ang buhay sa loob ng bahay ampunan. Ganon sila ng mga kasama niya tuwing hapon. Nakatingala sa ulap at naguunahang makahanap ng mga hugis o korting hayop na nabubuo ng ulap. Hinihimas-himas ni Adorasyon ang umbok niyang tiyan nang biglang humangin ng malakas. Napatingala ulit siya sa mga ulap upang tignan kung sumamaba ang panahon. Mula sa langit ay may nakitang liwanag si Adorasyon. Ang liwanag ay pabulusok at mabilis na bumababa. Pumasok sa isipan niya na isa itong bulalakaw. Dahan-dahan siyang pumikit at bumulong ng hiling. Dinig na dinig ng Diyosa ng kalikasan ang bulong ni Adorasyon. Matuling lumipas ang mga buwan. Madaling araw noon nang magising si Adorasyon dahil sa labis ng pananakit ng tiyan at balakang. Hindi niya alam kung anong gagawin. Namimilipit na siya sa sakit nang bigla namang naalimpungatan ng asawa niyang si Pasipiko. Nataranta si Pasipiko nang makita ang kalagayan ng kanyang asawa. Alam niyang manganganak na si Adorasyon dahil pumutok na ang panubigan nito. Ang malaking problema nila, walang kumadrona sa lugar na yon. Pinagsisihan niya na hindi niya sinubukang hanapin ang daan
papuntang bayan para dun sana abutan ng panganganak ang asawa. Maya-maya pa, may kumatok sa pintuan. Dahil mga pipi sila, ay hindi nila ito naririnig. Kumalabog ang pintuan at umuga. Tila naramdaman ni Pasipiko ito at natuon ang kanyang paningin sa pintuan. May tao sa labas, bulong niya sa kanyang sarili. Nagmamadaling binuksan ni Pasipiko ang pinto. Nagulat siya ng isang gusgusing matanda ang kanyang nakita. May hawak itong mga dahon. Tila may bumulong sa kanya. Natitigan nito ang mga mata ng matanda. Sa kanyang pagtitig, tila siya ay nahipnotismo sa sumunod na idinikta sa kanyang isip ng matanda. Pinahiga nito si Adorasyon sa kanilang papag. Pagkatapos ay pinalaga ng mainit na tubig si Pasipiko kasama ang mga dahon. Binuksan ng matanda ang bintana sa gilid ng papag na kinahihigaan ni Adorasyon. Pagkatapos ay hinilot-hilot ang malaki at bilog na tiyan ng babae. Ilang ulit na sunod-sunod na iniri ang ginawa ni Adorasyon habang nakatingin siya sa nakabukas na bintana. Kitang-kita ni Pasipiko na hirap na ang kanyang asawa. Kaya kahit na nahihiwagaan man siya sa matandang babae, kung paano nito nalaman na manganganak na si Adorasyon, ay isinantabi muna niya ang pagdududa at mga katanungan sa kanyang isipan. Ang mahalaga sa mga oras na yon ay ligtas pareho ang kanyang mag-ina na makaraos. Maya-maya pa, nagpakawala ng mas malakas na pag-iri si Adorasyon. Parang bibigay na ang kanyang katawan sa sobrang sakit na kanyang nararanasan. Gusto na niyang makita ang kanyang anak, kaya inipon na niya ang kanyang natitirang lakas. Kasabay ng kanyang pag-iri ay ang pagtingala niya at nakakita siya sa labas ng bintana. Nanlaki ang mga mata ni Adorasyon nang makita niya ang isang bumubulusok na bulalakaw. Gusto na niyang tumayo dahil nakikita niya nga papunta sa direksyon niya ang naturang bulalakaw. Batid ng matanda kung ano ang nakikita ni Adorasyon. Napangiti siya. Alam niya na mahirap itong paniwalaan pero makakatulong ang bulalakaw sa batang ipapanganak ni Adorasyon. Pumikit si Adorasyon. Alam niyang tapos na siya dahil tatamaan na siya ng bulalakaw. Muli siyang umiri kasabay ng kanyang malakas na pag-iri ang pagbagsak ng bulalakaw sa bubong nila. Biglang yumanig ang lupa at nabutas ang bubong. Naramdaman ni Adorasyon na madulas na lumabas sa kanyang puwerta ang anak niya. Nalaglag ang isang itim na bagay mula sa bubong katabi ng sanggol na noon ay umiiyak na. Nagkatinginan ang mag-asawa at natakot. Ano ang bagay na lumusot sa kanilang bubong at nasa tabi ng kanilang anak? Dadamputin na sana ito ni Pasipiko nang bigla itong dinampot ng matanda. Pagkatapos ay ibinuka ang maliit na daliri ng sanggola at inilagay doon ang itim na bagay. Sa di malamang dahilan ay bigla itong nawala sa kanilang paningin. Nakikita ng mag-asawa ang pag-iyak ng kanilang anak. Isang malusog na sanggola na babae ang isinilang ni Adorasyon. Nanginginig ang kamay na lumapit sa sanggola si Pasipiko. Pilit sinisilip ang dila habang umiiyak ang anak. Nakahinga lang siya ng maluwag nang makita na mahaba at hindi putol ang dila ng kanilang anak. Masayang pinagmasdan ng matanda ang sanggola. Ganon din ang mag-asawa na makikita sa mga mata ng mga ito ang labis na kasiyahan sa pagdating ng sanggola sa buhay nila. Maya-maya pa, inihipan ng matanda ang noo ng sanggola.
Pagkatapos ay kinausap nito sa pamamagitan ng isip si Pasipiko. Ibinilin na paliguin sa pinakulong mga dahon ang asawa. Nagpaalam na rin itong aalis na. Sumenyas ang mag-asawa ng taus-pusong pasasalamat sa matanda. Inihatid ni Pasipiko sa pintuan ang naturang matanda. Nang kanyang tignan kung saang direksyon ito papunta, bigla na lang itong nawala. Nagpalit na kaagad ng anyo ang Diyosa ng kalikasan na si Pitimini. Napakagandang sanggol ang kanyang regalo sa mag-asawa. At di pa natatapos ang kanyang plano. Gagawin niyang kapaki-pakinabang sa mga tao ang sanggola at kikilalanin ito ng mga tao balang araw. Ang pangalan at pagkatao ng sanggola, katuwang ng mutya ng bulalakaw, ang itinatak niya sa kasaysayan ng mundo ng mga tao. Napangiti ulit si Pitimini. Sumayaw-sayaw pa ito kasabay ng pag-ihip ng hangin papunta sa hilagang kanluran kung saan matatagpuan ang kanyang paboritong himlayan. Lumipas ang mga araw, magkatuwang na pinalaki na puno ng pagmamahal ng mag-asawang Adorasyon at Pasipiko ang kanilang anak na si Barbara. Normal ang pagkatao ng kanilang anak na lubos nilang pinapasalamat sa araw-araw. Ganon pa man, isang bagay lang ang gumugulo sa isipan ng mag-asawa, ang kulay itim na marka sa palad ng kanilang anak. Kapansin-pansin din ang gawin nito tuwing hapon. Kusa itong umuupo sa labas ng bahay at tumitingala ng matagal sa mga ulap. Kung pagmamasdan ay para itong may hinihintay mula sa itaas. May mga pagkakataon na para itong nangihina, ngunit meron din pagkakataon na pumapasok ito sa bahay na para bang ang lakas-lakas. Hanggang sa nagdalaga na nga itong si Barbara. Mahilig itong sumayaw kapag malakas ang hangin sa labas. Kapag umuulan naman, hindi ito papayag na hindi maglalaro sa gitna ng ulan. Kakaiba at masayahing dalaga ito at mahilig din itong magtanim ng mga puno at halaman. Inubos nito ang bawat araw sa mga may kabuluhang gawain. Isang umaga, nagpaalam ang dalagang si Barbara na maglalaro sa gubat. Mga hayop ang kinalakhan nitong kalaro dahil lahat ng hayop ay kaya niyang paamuhin. Nakikipaghabulan siya sa mga ibon, baboy damo at minsan na makamandag na ahas. Lumaki ang dalaga, napaka-inosente sa buhay sa labas ng ilang na lugar. Sa kanyang paglilibot sa gubat, may hindi pamilyar siyang nakita. Mula sa malayo, may isang lalaki nga aligaga sa pagtigpas ng mga sanga, pati na rin ng puno. Pagkatapos ay kakayurin nito ang mga balat ng puno at pagsasama-samahin at ilalagay sa isang malaking garapon. Tahimik niya itong pinagmasdan at maya-maya lang ay nakita niya itong umiiyak. Nakaramdam ng pagkahabag si Barbara sa naturang lalaki, kaya di nito namalayan na nasa likuran na pala siya nito. Gulat na gulat ang lalaki nang magsalita si Barbara. Muntik pa nitong mataga ang dalaga sa pagkagulat. Mabilis lang ding nakaiwas ang dalaga at nang tanungin ni Barbara ang lalaki kung ano ang ginagawa nito, umiiyak na nagkwento na ang anak daw niya ay may malubhang karamdaman. "Isama mo po ako, gagamutin ko ang anak mo," wika ni Barbara na ikinagulat naman ng lalaki. May pagdududa na napatitig ang lalaki sa dalaga. Iniisip ng lalaki kung bakit may babaeng tulad ni Barbara ang nasa gitna ng gubat. Tinanong ng lalaki kung taga saan ang dalaga at sumagot lang ito na dapat nang magmadali kung gusto nitong gumaling pa ang kanyang anak.
Hindi makapaniwala ang lalaki na isang napakagandang dalaga ay nag-alok na sumama sa kanya. Hindi ba nito alam na napakadelikado ang magtiwalang basta-basta sa mga hindi kilalang tao, lalo pa sa lalaking tulad niya? Dalaga din ang kanyang anak na may sakit, kaya nag-aalinlangan siya kung seryoso ba ang kaharap. Hindi na nag-atubili si Barbara na sumama sa lalaki dahil sa pagmamadali ay nakaligtaan niyang magpaalam sa kanyang ina at ama. Yun ang kauna-unahang pagkakataon na makakarating si Barbara sa ibang lugar. May 3 oras silang naglakad ng lalaki bago nila narating ang maraming kabahayan. Manghang-mangha si Barbara sa nakikita niya. Napakadami ding tao na nakatingin sa kanya. Paano ba naman kahit kupas na ang duster, ay lutang na lutang pa rin ang kagandahan ng dalaga. Pumasok sila sa isang bahay. Nasa pintuan pa lang ay dinig na niya ang malakas na daing ng boses ng babae. Pinaupo muna siya ng lalaki sa mahabang upuang kahoy. Di pa siya nakakaupo nang may lumabas na isang babae mula sa kusina. May dala itong isang plangganita na may lamang tubig at bimpo. Nagulat ito nang makita si Barbara. Tinignan nito ang lalaki at nagtanong ang mga mata na nginunguso ang dalaga. Pinaliwanag ng lalaki na nakilala siya nito sa gubat at nagboluntaryo na sumama para gamutin ang anak. Tila naman nagdududa ang mga mata ng babae. Di na nakatiis pa si Barbara dahil naririnig pa rin niya ang daing ng babae sa loob ng isang kwarto. Hindi na hinintay pa ni Barbara na papasukin siya sa kwarto. Pumasok na agad siya sa nakabukas na pintuan ng isang kwarto. Naabutan niya ang isang magandang babae na halos kasing edad niya. Halos makalbo na ito dahil sa pagkakalagas ng buhok. Payat ang katawan at namumutla din ang naturang babae. Nakaramdam ng matinding awa si Barbara sa babae. Naramdaman ng babae ang kanyang presensya. Nagtanong ito kung sino siya. Nakasunod sa likod ni Barbara ang babae at lalaking sa hula niya ay ito ang ina ng babaeng may sakit. Sinubukang umupo ng babaeng may sakit ngunit bigla itong dumaing. Agad na nilapitan ni Barbara ang babae. Humingi ng pahintulot na gagamutin niya ito. Tila hindi naman naniniwala ang babaeng may sakit. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Barbara. Hinawakan niya ang kamay nito at pinagtabi. May nag-aalaga sa'yo. Ang sakit mo ay hindi pangkaraniwan dahil may kumukulam sa'yo at ang mangkukulam na ito ay hindi iba sa'yo. Nagalit sa'yo ng husto ang taong ito dahil ayaw niya na may iba pang lalaki ang makikinabang sa'yo. Wika ni Barbara. Gulat na gulat ang babae. Kahit namimilipit sa nararamdamang sakit ay hinarap nito si Barbara. Parang hindi makapaniwala na nahulaan nito ang lahat. Nakipaghiwalay siya sa 3 taon na niyang dating nobyo na si Elmar. Ikakasal na sila 1 taon na lang nang bigla niya itong hiniwalayan dahil natuklasan niya na may lahi itong mangkukulam. Nagbanta ito sa kanya na pagbabayaran niya ng mahal ang pananakit sa damdamin nito. Magmula noon ay hindi na niya ito nakita pang muli hanggang sa bigla na lang siyang may naramdamang sakit sa kanyang katawan. Pakiramdam niya may mga tumutusok sa laman niya hanggang sa malagas na ng paunti-unti ang kanyang buhok. Naputol din ang pagbabalik tanaw ng babae nang biglang hinawakan ni Barbara ang noo at ulo ng babae. Ilang sandali pa ay naramdaman niya ang pagbukol ng kanyang palad. Lumabas sa palad niya ang mutya ng bulalakaw. Kinausap niya ang taong kumulam sa dalaga na palayain na ito at patawarin.
Tila naman lalo pang nasasaktan ang babae dahil sumisigaw na naman ito. Mula sa kinatatayuan ng mag-asawa ay hindi sila makapaniwala na may batang-batang albularya na gumagamot sa kanilang anak. Pagkatapos ng mga ritual na ginawa ni Barbara, ay bigla na lang hinimatay ang dalaga. Tarantang lumapit ang mag-asawa. Pakuluan ninyo ang damit ng inyong anak hanggang sa panloob at saplot. Pagkatapos ay ibaon ninyo sa lupa. Wika ni Barbara sa mag-asawa. Pipigilan pa sana ng mag-asawa si Barbara para itanong kung magkano ang babayaran nila, ngunit mabilis nang nakalabas ng bahay ang dalaga. Sa tulong ng mutya ng bulalakaw ay madaling natuntun ni Barbara ang daan pabalik sa kanila. Magtatanghalian na nang maabutan niya ang kanyang ina at ama. Abala sa pagluluto ang kanyang ina. Kagad na lumapit si Barbara at humalik sa pisngi ng kanyang ina. Inilihim ng dalaga ang kanyang ginawa dahil tiyak na magagalit ang kanyang ina at ama. Sa oras na malaman ng mga ito na nagpakita siya sa ibang tao. Samantala, masayang pinanood ng Diyosa ng kalikasan ang ginawa ni Barbara. Umaayon sa kanyang plano ang nangyayari. Ang maging isang kapaki-pakinabang na tao si Barbara. Sadyang ginawa niyang gabay nito at katulong sa oras ng pangangailangan ang mutya ng bulalakaw. Hindi alam ni Barbara na hindi lang isang simpleng bato ang mutya ng bulalakaw. Sa patuloy na paglipas ng mga araw, hinahanap-hanap ni Barbara ang pagnanais na makatulong sa mga may sakit. Hindi niya maintindihan ang sarili, kaya naglakas loob siyang sabihin ang lahat sa kanyang mga magulang. Hindi makapaniwala ang mag-asawang Adorasyon at Pasipiko nang tahasang ikwento ni Barbara ang ginawang panggagamot sa dalagang kinulam ng dating nobyo. Inaasahan ni Barbara na pagagalitan siya ng kanyang ina at ama, ngunit sa pamamagitan ng mga senyas nito ay lumapit siya sa mga ito at niyakap siya ng mahigpit. Pinaabot ng mga magulang niya ang pagiging proud sa pagkakaroon ng anak na katulad niya. Binigyan din siya ng basbas upang ipagpatuloy ang panggagamot sa mga nangangailangan. Makapangyarihang mutya ng bulalakaw, kailangan ko ang tulong at gabay mo. Ituro mo sa akin ang mga taong may sakit at nangangailangan ng tulong ko. Wika ni Barbara. Kasalukuyan siyang nakatayo sa gitna ng paranga habang nakapikit. Malaya niyang sinasamyo ang malamig na simoy ng hangin. Mula sa pagkakapikit ay may naramdaman si Barbara na para bang may mainit na bagay na lumabas sa kanyang katawan. Pinagsalikop niya ang kanyang mga palad nang bigla siyang natigilan. Nawala ang mutya ng bulalakaw sa palad niya. Dahan-dahang iminulat ni Barbara ang kanyang mga mata. Muntik nang mapasigaw sa pagkagulat si Barbara nang makita ang isang lalaking nakatayo sa harapan niya. Ang kasuotan nito ay tila nagmula pa sa sinaunang panahon. Subalit nang muli niyang titigan ang mga mata ng lalaki ay napatulala siya dahil sa ganda ng mga sulong-asul nitong mga mata, matangos na ilong at mapupulang mga labi. Nakatingin ito sa kanya nang walang emosyon. Nang makabawi mula sa pagkagulat sa lalaking kaharap, tinanong ni Barbara kung sino ang lalaking kaharap niya. Bigla siya nitong hinawakan sa kamay at nag-umpisa ng maglakad papunta sa kakahuyan. Natakot ang dalaga sa estrangherong lalaki, baka may gawin itong hindi maganda sa kanya. Pagkapasok nila sa kakahuyan ay bigla siyang binitawan ng lalaki. Pagkatapos yumuko ito at sinabihan na siya ay sumakay sa likod nito. Nagdadalawang isip man, gustong subukan ni Barbara
Baka yun na ang paraan para mahanap niya ang mga taong nangangailangan ng kanyang tulong. Maya-maya pa sumakay na ang dalaga sa likod ng lalaki. Bigla silang gumalaw at napapikit si Barbara. Ayaw niyang makita ang ibaba. Pumapaibabaw sila sa mga ulap at yun ay saglit na nakita ng dalaga nang bahagya siyang dumilat. Pagkatapos ay agad ding pumikit sa takot. Ilang sandali pa ay naramdaman na niya na lumapat na ang kanyang paa sa lupa. Bumaba na siya mula sa likod ng lalaki. Nasa mataong lugar sila at sa palagay niya nasa isang baryo sila. Mula sa tagong damuhan na kinatatayuan ay tanaw niya ang maraming kabahayan at mga taong naglalakad sa di kalayuan. Naisip niya na lugar na yon ay nangangailangan ng tulong niya. Biglang nakaramdam ng pagbigat ng pakiramdam si Barbara at saglit na pag-init ng katawan at palad. Mabilis siyang humakbang paharap sa lalaking kasama niya para ito ay tanungin. Ngunit nawala na ito sa likuran niya. Nang tingnan niya ang kanyang palad, nagulat naman siya dahil nandun na ulit nakabaon ang mutya ng bulalakaw. Dahil hindi kilala sa baryo si Barbara, ay nagpanggap siyang may hinahanap na kamag-anak. Nagbahay-bahay siya upang malaman kung may nangangailangan ba talaga ng tulong niya sa lugar na yon. Habang nakikipag-usap si Barbara sa isang ginang, ay may narinig siyang nag-uusap sa labas ng bahay nito. Ang pinag-uusapan ng dalawang lalaki ay patungkol sa isang lalaking malapit na daw bawian ng buhay. May sakit daw itong hindi magamot-gamot ng mga doktor sa mga ospitala. Bahagyang lumapit pa si Barbara para mas malinaw niyang marinig ang pag-uusap ng dalawa. Payat na daw ang tinutukoy nitong lalaki. May malaking bukol daw sa bituka at nilalabasan ng itim na langgam ang sugat nito. Mabilis na lumapit si Barbara sa dalawa at kinausap siyang dalhin sa lalaking pinag-uusapan ng mga to. Nagtatakang napatitig sa kanya ang dalawa. Sinabi na ito ay kanyang kamag-anak na hinahanap. Nabalitaan daw niya na may sakit ang kanyang tiyuhin kaya siya ay napasugod. Kaya lang, yun ang kauna-unahan niyang pagpunta sa lugar na yun. Isang lalaking may edad na ang kanyang naabutan. Nakahiga ito sa papag. May lampin na at payat na ang buong katawan. Tila bungo na ito kung titignan sa labis na kapayatan. Namumutla na nang makita siya nito. Nagtatanong ang mga mata nitong ramdam niyang hirap na. Gusto ko na mamatay. Tulungan mo ako, Ining. Patayin mo na ako. Pagmamakaawa nito. Naantig ang damdamin ng dalaga. Matinding paghihirap na ang nararanasan nito kaya gusto nang mamatay. Nagpaalam na ang dalawang lalaking naghatid sa kanya. Dahan-dahang lumapit si Barbara sa nakaratay na lalaki para itong buhay na patay kung pagmamasdan. Umiiyak ang lalaki nang kanyang hawakan ang malabuto nitong kapayatan at kamay. Huwag ka nang mag-alala. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Tutulungan kitang gumaling. Wika ni Barbara. Dahan-dahan niyang itinaas ang damit. Nakita niya ang halos kasing laki ng baon ng nyog ang bukol nito sa tiyan. May mga itim na langgam ang gumagapang sa ibabaw nito. Saglit na ipinikit ni Barbara ang kanyang mga mata. Nag-usal ng panalangin at malakas nitong sumigaw na parabang may kausap. Pinalayas nito ang mala insekto na nanananahan sa katawan ng lalaki. Lumabas ang daang-daang itim na langgam sa bukol nito. May ilang langgam ang pumunta sa direksyon ni Barbara, ang kanyang pinirat.
Malakas ang nilalang na nambabarang sa lalaki. Akalain mo yung manggagamot ay pilit nitong nilalabanan ang kapangyarihan. Kaya pati mga insekto ay napapasugod nito. Ilang sandali pa ay sumigaw ng ubod ng lakas ang lalaking may sakit. Mas marami itim na langgam ang naglabasan sa bibig, tenga at mga mata niya. Ilang sandali pa, nawala ng malay ang lalaki. Nang misigurado ni Barbara na maayos na ang lagay nito, mabilis siyang lumabas ng bahay at may nakasalubong siyang payat na babae at panay ang tingin sa kanya. At para itong nagtataka. Bago tuluyang makalayo ang dalaga, narinig niya ang malakas na iyak ng babae. Sigaw ng pasasalamat dahil naabutan nitong nakatayo na ang kanyang asawa. Masayang masaya ang Diyosa sa isa na namang napagaling ni Barbara. Sa tulong ng mutya ng bulalakaw ay marami pang taong maililigtas si Barbara. Dahil sa mga nangyari, ay lalong nadagdagan ang kapangyarihan ng Diyosa ng kalikasan. Dahil siya ang utak ng lahat ng magagandang nangyayari. Kinuha niya ang mahabang dahon ng listahan ng mga susunod na papagalingin pa ng kanyang anak-anakan na si Barbara. Sa pagkakataong yun ay nahulog sa malalim na pag-iisip ang Diyosa. Sa pamamagitan ni Barbara ay gusto niyang burahin sa kasaysayan ang kwento ng naging parusa niya sa isang babaylan. Babaylan na kanyang isinumpa ilang daang taon na ang nakakaraan. Gusto niyang maitala naman sa kasaysayan ang kwento ng kabutihan at pagiging bayani ng albularyang si Barbara at ang makapangyarihang mutya ng bulalakaw. At hanggang dito na lamang po ang ating kwento. Sana ito'y inyong nagustuhan. Maraming salamat. Hanggang sa muli.